Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, malugod po namin kayong tinatanggap sa pagbubukas ng ating Sangguniang Panglungsod Civic Heritage Exhibition. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anniversary ng City Council of Manila na may temang Sangguniang Panglungsod ng Maynila, paglingon sa nakaraan, inspirasyon sa kinabukasan. Ngayong umaga, sama-sama nating bibigyan pugay ang mayamang kasaysayan ng ating konsepto. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang pagulitan sa ating kasaysayan, kundi pagpupugay rin sa mga taong naglatag ng matibay na pundasyon sa ating institusyon at sa mga patuloy na naglilingkod para sa kapakanan ng ating lungsod. Bilang pasimula, inaanyayahan lahat ng sumayo para sa pag-aawit ng lupang Manila. Manatili po tayong nakatayo para sa ating panalangin na papunuan sa atin ng ating punong mayorya, magalang-galang Raimundo Yupanco. Nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan at sa kabiyayang ipinagkaloob mo sa amin upang sama-sama namin gunitiin ang ika-125 anibersaryo ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila. Sa aming paglingon sa mayaman at naway maging makabuluhan ang bawat sandali at lalo pang patagin ang aming pagkakaisa, pagtutulungan at iisang layunin para sa ikabubuti ng aming minamahal na lungsod ng Maynila. Patuloy mo pong gabayan ang mga pinuno, si Mayor Isko Moreno Magoso, Vice Mayor Chia Chensa, mga konsehal, mga kawani, at ang bawat isa sa amin, pagkalooban mo kami ng karunungan, integridad, at lakas ng loob upang magampanan namin ang aming mga tungkulin ng tapat at may pagmamahal sa kapwa. Ang lahat na ito ay aming idinadalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Awitin natin ang awit ng Maynila.
po, maaari na po tayong maupo. Muli, isang magandang umaga sa ating lahat at welcome po dito sa celebration ng 125th anniversary ng City Council of Manila. Upang ihatid ang kanyang mensahe ng pagbubukas, malugod po natin tinatawagan ang ating mahal na pangalawang punong lungsod at presiding officer ng kagalang-galang Angela Lay G. Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating kanilingatan, gusto magandang sa ating mga kusyala narito, sa lahat ng mga triyato ng Sandoña, sa lahat ng mga bisita na narito ngayon. Happy 125th founding anniversary po sa Manila City Council. Alam nyo, I would like to express my gratitude to the team that made it possible na maganda exhibit ngayon dahil alam ko talagang hinanap nila ang lahat ng mga ito mula sa iba't ibang mga lugar at sulok at iba't ibang mga library para na maipakita sa inyo. But today is very monumental for the 13th City Council dahil ipapakita natin kung saan tayo nagmula. And on my end, kagaya ng sinabi kanina ni Father Nolan, para sa mga hindi nagpunta sa misa kanina, pero sinabi nga ni Father Nolan, na we always have to make sure that we live like it's our last. Because we are only here actually to be used to make a difference. Because 150 years from now, wala na tayo dito. 125 years from now, iba na ang makikita dito. At mga ginawa na natin ay papakita dito sa mga susunod na generasyon na magiging leaders natin. So on my end, as your presiding officer, as the Vice Mayor of our Mayor, my only request is that we leave a legacy, that we make sure that the 13th City Council proves to be one of the best city councils that Manila will ever have. Let's make sure that we focus over quality, over quantity, and we make sure that tayo ang maging boses ng ating mga distrito na narinig natin sa ating paglingkod sa Manila. Anyway, I'm here, as usual, to present a very special person to the City of Manila. Pero today, I'd like to see him as the Vice Mayor of the 7th City Council. Or ba? 7, dahil ang aking ama yung second City Council. So, siya ang naging Vice Mayor Presiding Officer ng 7th City Council. And to be honest, nung time na siya ay isang busy alcalde, tinanonood ko ang kanyang mga ginawa bilang isang Presiding Officer. At sa totoo lang, ang mga ginawa niya, aking inspirasyon sa aking ginagawa ngayon dito sa 13th City Council. Dahil ang maraming mga ginawa niya mga batas, hanggang ngayon napapakinabangan pa rin ng mga Manileño. Kaya without further ado, I would like to give this mic to the man that the 13th City Council follows. Ang ating ama ng lungsod ng Maynila, ang sinusundan ng legislative branch ng gobyerno ngayon dito, ang ating napakaminamahal na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Okay lahat. Anyway, magandang umaga sa inyo lahat. Isang makulimlim at malamig na umaga sa ating lahat dito sa lungsod ng Maynila. Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, at ang ating Majority Floor Leader Mon, at sa lahat ng konseho, sa mga staff, staff ng Konseho ng Maynila. Good morning. Today we celebrate the anniversary wherein para lang sa kalaman ng lahat, bago natatag ang gobyerno o hekutibo ng lungsod ng Maynila, naitatag muna ang Konseho Municipal. Nauna siya a week, at least 1 week or 2 weeks. Yun yung kapilo kung makikita nyo sa Intramuros at yung kung nasaan ang National Treasury Office. That same building where the City of Manila was established, but the City Council of Manila or the Consejo Municipal was first established to create and so on and so forth. So that's why I'm happy and proud to be part of the prestigious Manila City Council.
Vice Mayor is correct. History will judge us on whatever legislation that we have passed or productions, fruitful legislation for our people. Huhusgahan tayo, pero masyado matagal yung PG, 150 years. 50 years lang, todas na tayo lahat dito. Unless you're 5 years old. But the next generation will remember us on what we have done as public servants. Now, it is all up to you and you alone to create some legislation na napakalagang kapakipabinabang sa taong bayan na maaaring ilang generasyon na ay magagamit pa ng mga susunod na leader ng ating nation. But for the meantime, while we are here, the present situation, we must continue to excel in our field of conduct. And I do believe that your Vice Mayor is able to preside over the session. At dahil dyan, kapag nag-uugnayan ang legislatura at executive ay mas magiging produktibo. Given yan across, and it's a matter of, it's a universal rule across the globe kapag laging may tamang ugnayan. At in fact, I've been in this building for almost now, pagtatatong dekada na. I started in the City Council at the age of 22. And those legislation that we have passed, still, hanggang ngayon, pinakikinabangan ng tao. Police allowance, teachers allowance, other national government employees allowance, PLM allowance, UDM allowance, para sa mga eskola K-12, PWD minor, PWD adult, at ang pinakamamahal po, mga senior citizen. Baby salamat mo, Norman. Gusto ko lang ipaalala na iyon ay mga bagay na pinangarap ko, ngunit kailangan ipasa sa Konseho ng Maynila. It was approved, some of it under my watch as Vice Mayor. And it was approved, now being implemented. O ilang mayor na ang dumadaan. Maraming mayor na ang dumaan. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin napapakinabangan ng mamamayan. These are the type of legislation that will outlast or outlive us. Kaya sa ating mga batang kusihan, pwede pag-isipan yung maigi, always bear in mind, as a former members of the City Council and as a former presiding officer, every opinion has great value. Sabi nga namin nung araw, kahit ako'y high school finish lang, pag nagdidebate kami sa Konseho ng Maynila, pag naiinis na sa akin yung abogadong kadebate ko, at yung professional na kadebate ko, sabi ko lagi sa kanya, lalo na yung may mga masasama akong, o hindi masasama, masasakit na karanasan bilang member ng City Council sa pagmamaliit sa aking kaalaman dahil ako'y hindi nakapag-aral. Ngunit pinilit kong maging mabuting tupdin ang tungkulin ko sa mamamayan sa Tondo bilang isang mangbabatas o lokal na mangbabatas. But pag napipito na sila, your opinion is as good as mine. Maaaring
ka. May sarili kang paniwala. Maaaring tama, pero hindi ako para maghusga kung ito'y mali. If that rule is applicable to you, it is applicable also to me. Because at the end of the day, it's a collegial body. You must convince others on the floor, your fellow members, convince them through proper explanation and with much respect among each other. You may be on the other side of the river. Sabi nga, may nasa Wakali, may nasa Nangla. But it doesn't mean you must go against each other even though the proposal is beneficial sa tao. Ako noon, nag-opposition ako. Marami akong binutuhan na administrative measures introduced by the administration. Why not on the opposition? Why? Why am I doing that and why am I telling you this? Because at the end of the day, wala kayong obligasyon sa partido. Ang obligasyon nyo sa taong bayan. Parties may have some ideological or beliefs, but at the end of the day, it doesn't mean it's always correct. Kaya walang masama kapag sa tingin ninyo pakipakinabang sa mamamayan. Pwede nating pagsasama. So sa ating mga city council, sa ating vice mayor, sa inyong lahat na nandito, happy anniversary. And someday, somehow, everyone here, all of us here, will have a better place of work. Hopefully. Rosby, I love you. May asim pa yun, nagtago pa. But for now, we are still in the recovery period, physically speaking, and we must continue to pursue that journey of healing, curing defects. Itama yung mga nakasanayang akalay dahil nakasanayan na yun ay tama, yun pala ay mali, at magsama-sama tayo na itaguyod ang mamamayan ng lungsod, itaguyod, ipagpatuloy yung pinasa sa ating course ng mga sinundan nating leader ng lungsod. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. That is a message given to us as elected officials. Ipinasa sa atin, ipapasa din natin. Kaya mas maganda sa panahon natin today is to make a difference from yesterday. They did good. Maybe some of them are bad. But we must continue to move forward to make ourselves better. To learn from the mistakes and success. Tandaan ninyo ha? Hindi lang sa pagkakamali natututo sa buhay. Sa katagumpayan, ito yung bagay na dapat din natin matutunan. What we can duplicate, escalate, at ibagay yung mga tagumpay noon na maging tagumpay bukas sa nararapat na sitwasyon ngayon. We innovate with the same basic principle but innovated under our watch to have a better tomorrow for our children. So, happy anniversary sa inyong lahat. Mag-iingat kayo at baka next Monday
Abangan na lang ang susunod na kabanata. You'll never know. Sabi nga, good things come to those who wait. May awa ang Diyos. Mga shout out sa mga empleyado natin next Monday. Good luck sa inyo. Oy, magsikap kayo at magtrabaho kayo ng maigi kasi sayang. Sayang, mahirap ang buhay ngayon. Ano, Papsi? Yorme, kinakamusta ka ng Trinity Star, anak ni Consiala. Iingat kayo at magpanayin nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Maraming salamat po, Yorme, Mayor Isko Moreno Dumagoso, at kinatataba po ng aming puso ang inyong presensya dahil kalahati po ng panahon ng inyong buhay ay naiubog na sa lungsod ng Manila, lalong-lalo na si Consejo ng Manila. Muli palakpakan po natin, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Lumako na po yung tayo sa pinakapagpo at bahagi ng ating programa ang bubukas ng sangguniang lungsod ng Manila ng Civic Heritage Exposition. Ang exhibit na ito ay isang ilalim sa 125 taong kasaysayan ng sangguniang paglunsod ng Maynila. Mula sa pagkakatapat ng Municipal Board of 1901 hanggang sa patuloy nitong paglilingkod bilang pangunahing institusyon na eksekutibo ng ating lungsod. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin si Yorme, Mayor Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chia Atienza, at Majority Floor Leader. Ibang formal sa ating exhibit sa pamagitan ng pagdihila sa mga laso. Sa bilang na 3, 1, 2, 3. Alignadan ng Sangguniang Paglaan na nagpulimang sekretaryo ng Sangguniang Paglunsod ng Maynila. Mahal na po natin tignan ang mga nakadisplay sa loob ng exhibit area. Inaayahan po natin si Mayor Isko, Vice Mayor Chief, at mga member ng City Council.